sa China. Alam po natin na lahat po tayo sa ASEAN, merong malawak. ASEAN sa rekomendasyon ng Pilipinas. Ang malaking problema ay ang paninindigan ng China. Bahagi ito ng kasaysayan ng China. Hanggang ngayon, hindi sila nagpapailalim sa International Court of Justice, International Criminal Court, International Tribunal, any international court, hindi sila pumapayag. Kaya, kung kailangan na dalawang panig ang pumayag para mapasa yung kaso, o may bigay yung kaso sa korte, hindi mangyayari kasi hindi payag ang China. Kaya all claimant states should be on that same playing field. Because we cannot have an agreement separately with China while the others are also have the same situation. And it is for that reason, sinasabi natin, kailangan po lahat-lahat ng multilateral approach. Minsan nang nag-solo flight ang Pilipinas at nakipagkasundo sa China para sa isang joint marine seismic project sa West Philippine Seas nang hindi ipinaalam muna sa ASEAN. Nagreklamo lang ang Vietnam at isinama ito sa kontrobersyal na Joint Marine Seismic Understanding. Main issue namin dyan yung constitutionality ng agreement mismo, which would result na lugi ang Pilipinas dyan, no? Dahil nasa loob ng ating teritoryo, atin yan, bakit mo ay paghahati dun sa dalawa? Wala naman silang claim dyan sa area na yan. Hindi pwedeng one-third, one-third, one-third. Kasi sa ilalim ng ating constitution, reserved for Filipino natural resources dyan. Nakilala bilang NBNDT deal, naging notorious ang National Broadband Network Project. Kinwestiyon ni Bayan Muna Representative Teddy Casino sa Kongreso ang kasunduan na pinasok ni Pangulong Gloria Arroyo. Pati ang mga lugar sa Pilipinas na hindi naman inaangkin ng China at Vietnam ay isinama sa pagpapasurvey. Usap-usapan noon was that bahagi ito ng appeasement, no? Na binibigay sa China, malaki talaga ang dealings ng China with the Arroyo government. No? Sunod-sunod na malalaking contracts yan. Yung first phase natapos yan. I understand, nagkaroon ng seismic studies yan. And then yung data was shared among the three countries. Ang problema, may mga confidentiality clauses kasi yung agreement. Kaya maraming detalye niyan, medyo hindi pa rin talaga nabubunyag. Suspect siya ni Casino, lalong naging interesado ang China sa West Philippine Sea, lalo na sa Scarborough, dahil sa resulta ng survey. Malamang dito na nila nakita na talagang very rich in natural gas, possibly oil. Kaya nagiging talaga ang China dyan sa area. Hindi natuloy ang investigasyon sa Kongreso, pero sapat na ang naging ingay para maudlot ang susunod na bahagi ng proyekto. Parang masamang panaginip sa Department of Foreign Affairs ang nangyari. Ito pang Joint Marine Seismic Understanding na pinirmahan natin yung panahon ni Gloria Arroyo. Ano po nangyari doon? Tapos na po yun. Hindi na po natin ginagamit yun, hindi na po natin na-apply po yun. Wala na yun, natapos na yung data na. Kaya hindi na ako kasama sa usapin namin yan, JMSU. So yung mga Historia na lang po yun. No 9-dash line. Pero malapit sa atin, 80 miles lang. No? It is urgent on the part of China to have a claim to these resources. China has become the factory of the world. Pero maraming kaagaw ang China sa lahat ng inaangkin nitong teritoryo at yaman ng South China Sea. Higit 50 isla sa Spratlys ang ipinaglalaban ng Pilipinas na sakop ng teritoryo ng bansa bilang regime of islands. Ito ang tinatawag na Kalayaan Island Group na bahagi ng probinsya ng Palawan ngayon. Tayo po ay sumasakop sa 9 islands and features. Sabihin, 7 isla at 2 features o shoals, banks. Yung Vietnam marami din po. Yung Malaysia meron din claim. Yung Brunei meron lang silang tubig at shoal. Pero in China, sakop po lahat. Vietnam ang may pinakamaraming okupadong isla.
Sumunod ang China, Pilipinas, Malaysia at Brunei. Ang pinakamalaking isla, ang Taiping Island, ay kontrolado ng Taiwan. Sumunod dito ang Pag-asa ng Kalayaan Island Group. Po, munisipyo ho yan, ng Kalayaan, may mayor po tayo doon. Maaari po tayo mag-project ng 200 nautical miles exclusive economic zone in continental shelf. Pero may ibang lahi rin na sumasakop sa ilang lugar sa Kalayaan Island Group. Sa Mischief Reef ay nakatirik ang isang Chinese garrison na itinayo noong 1995. 150 milya lang ang layo nito sa Palawan. Pasok na pasok sa exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas at 620 miles naman ang layo sa China. Election po yung Mischief Reef sa atin. Ayaw po natin maulit ang Mischief Reef. Nung kapanahonan ko po, ang sabi lang po dyan, naglagay ko ng mga kawayan na ilagay para dalaw ko sa fisherman's shelter. Ngayon nakita mo na isang struktura na ho na bago. Nagsampa ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China, pero hindi ito pinansin. Ang ating position, hindi ho maaari yan. Dahil yung Mischief Reef, free po yan. Nasa ilalim ng dagat yan, nasa ilalim ng tubig yan. At yung high tide, at ganoon din sa mga ilang panahon ng low tide. So kung i-apply mo ang puso dyan, hindi mo pa pwedeng maglagay ng exclusive economic zone. Maaari po kayong gumawa ng 500 meters na safety zone around it. Pero hindi ho, sabi rin ho sa UNCLOS, pagka gumawa ka dyan ng artificial island o yung mga ganyan sitwasyon, hindi ho pwede nyo angkinin yan. Hindi raw nalilimutan ng Pilipinas ang ginawa ng China sa Mischief Reef, kaya't naninindigan ito sa Scarborough Shoal. Balik ko kayo sa katanungan nyo, ano bang importante ng napakaliit na bato? So Mischief Reef is lost to us? No, it's not. We continue to dispute it because as long as a country disputes the claim of another country, it cannot achieve the position of customary or international law. It is not accepted. Yes, but the structure? We're still debating it, we're still objecting to it. Because our position is Mischief Reef is a reef. It is not an island, it's a reef, it's under the water. It's part of the continental shelf in the exclusive economic zone of the Philippines. Okay. We have to dispute that. And by continuously disputing it, they cannot validate their claim. Noong 2010, isang lighthouse naman ang itinayo ng China sa Subi Reef na inaangkin ng Pilipinas at Vietnam. Bukod dito sa 3 palapag na gusali, pier at helipad. Okupado na ng mga sundalong Chino ang Subi na 26 kilometers lang ang layo sa Pag-asa. Inireklamo rin ito ng Pilipinas. Naipakita na ng China ang kahandaan sa madugong bakbakan sa South China Sea kung kinakailangan. Ilang sundalong Vietnamese ang nasawi nang agawin ng China sa Vietnam ang Paracels noong 1974. 70 marinong Vietnamese ang namatay sa pinakahuling labanan ng dalawa dahil sa Spratlys noong 1988. Ito ang leksyon na nagiging mas matingkad sa lahat. China's position is legally weak, and that's why it's using its might, military might, to assert his concept of international law. For after all, what is international law? It started with the power of the gun. The stronger nation says what the international law is, and that is exactly what China is asserting at the moment. Must use its might, its gunboats, to conquer the entire South China Sea. Nakabase pa sa China si Santa Romana nang bigyan ito ng leksyon ang Vietnam. Kinabahan siya nang makita ang pagmamatigas ng China sa Scarborough. Akala ko mauulit yung ginawa nila sa Vietnam na ginamitan nila ng dahas. Tapos
na magtatayo na sila doon ng kanilang hindi lang bandera, kung hindi na mga outpost, military outpost, sasabihin nila, ito ay amin to. Hindi na kayo pwede pumunta rito. Tapos papalig. Sa bahaging kanluran ng Pilipinas, matatagpuan ang pinakamalaking lechon ng sigalot sa rehiyon ng Asia Pacific, ang South China Sea o West Philippine Sea. Dito sa malawak na karagatan pumapalaot araw-araw ang may 5 trilyong dolyar na kalakal at nagmumula ang 10% ng mga huling isda sa buong mundo. Nasa South China Sea rin ang may 160 isla ng Spratly's Chain na pinagtatalunan ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at China. Isang malaking dahilan kung bakit malaki ang awayan dyan ay yung nakikita natin at hindi lang natin kung hindi ng China at hindi lang China kundi buong mundo na meron itong mga langis at natural gas. Sa tansya ng mga opisyal ng China, aabot sa 213 bilyong bariles ang oil